Biboy Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagkaumay at pagkasawa sa iyong asawa o jowa. Wow, talaga nga naman. Isipin mo yun, ikaw nauumay sa jowa mo samantalang kami nagkikrave at nauuhaw magka-jowa. Grabe talaga, no? Minsan talaga hindi patas ang mundo. Oo, paano nyong nararamdaman na nauumay at nagsasawa kayo sa jowa ninyo knowing na may mga katulad ko na sabik makatikim, makalasap ng pagkakaroon ng jowa? Ay nako, ikaw ba, yes friend, naranasan mo na ba yung sobrang mahal na mahal mo yung tao? Yung tipong giyang na giyang ka at naniniwala ka at kumakapit ka na siya na yung makakasama mo hanggang sa dulo. Then one day, ay nagulat ka na lang. Hala, bakit parang lumalamlam na yung pagmamahal ko para sa kanya? Nagulat ka na lang na bakit bigla ka na lang tila ba nawawalan ka na ng gana sa iyong jowa o asawa? Hala, baka may iba ka na? Aminin mo na, hindi nagdadahilan ka pa? Alam nyo mga yes friend, sa totoo lang din naman no? Isa yung patunay na tayo bilang mga tao ay normal sa atin yung makakaramdam ka ng pagkasawa, maghahanap ka ng thrill, magkikrave ka for something new. Diba? Sa kahit anong aspeto naman, hindi lang yan sa relasyon. For sure, makakaramdam at makakaramdam ka ng pagkaumay. Sa trabaho mo, sa ginagawa mo araw-araw, sa school mo. And sad to say, maging sa taong kasama mo. And I think it's normal. Ako nga, nakikita ko yung sarili ko araw-araw sa salamin, medyo nagsasawa na rin ako. Kasi alam mo yun, ang hirap maging gwapo. Kapal na mukha. Kainis, self-proclaim, kakainis. So what I'm trying to say is normal yun. Diba? I mean, hindi ko sinasabi na maramdaman mo siya ngayon. I mean, normal siya in a way na out of nowhere bigla mo siyang mararamdaman. Tao tayo nababurn out, napapagod. May mga taong ayaw ng routine na gusto nila laging may something na bago. And it's okay. Okay lang magsawa. Okay lang maumay. But the thing is, ano yung gagawin mong response sa pagkasawa mong yan? Okay lang, di ba? Na manawa ka dyan sa partner mo. Siya ba naman yung araw-araw na makita mong unang mukha? Di ba? Nakatabi mo sa kama paggising mo sa umaga. For sure, mananawa ka talaga. But then again, the thing is, ano yung gagawin mong bagay or hakbang or action sa nararamdaman mong yan? And for me, dalawa lang yan. It's either i-let go mo yung bagay na pinagkakasawaan mo, ayawan mo na siya totally, maghanap ka na ng bago, or magpapahinga ka lang. You'll take a break. And then, kapag pakiramdam mo, okay ka na ulit. Kapag sa pakiwari mo, gusto mo pa rin pala siya, hinahanap-hanap mo pa rin. And then,
at the end of everything, pipiliin mo pa rin siya. Babalik ka pa rin sa kanya. Ipagpapatuloy mo pa rin ang lahat. Again, dalawa lang yan. It's either i-let go mo or magpapahinga ka tapos sisikapin mo manumbalik yung nag-aalab mong pag-ibig para doon sa tao. And for me, okay lang naman yun di ba? Na minsan, kailangan mo rin talaga ng personal space, ng me time. Pwede ba nating i-normalize yun? Kasi madalas kapag sinabing, jowa ko yan, asawa ko yan, dapat lagi nakabuntot yan sa akin, dapat sa lahat ng bagay na ginagawa ko nandun siya. Yes, given, okay, partner mo Pero, di ba, paminsan-minsan, aminin na natin. Huwag tayong masyadong pakilig, huwag tayong masyadong emotional, pero maging practical tayo na minsan hinahanap din talaga natin yung sarili natin. Hinahanap din natin yung roots natin kung saan tayo nanggagaling at kung sino tayo bago natin makilala yung taong kasama natin ngayon. Gawin mo pa rin yung mga bagay na nasanay kang gawin or masaya kang ginagawa kahit wala yung asawa mo or yung jowa, di ba? Kung masaya kang mag-basketball, magpa-manicure, pedicure, nang mag-isa or nang magkasama yung mga kaibigan mo, tropa, i-balance mo. Diba? Make time for them. Make time for other people na nakapaligid sa'yo, na nagmamahal din sa'yo, na humihingi din ng atensyon mo. Kasi baka kaya ka nauumay kasi lagi mong pinipilit na makasama mo yung isang tao kahit sa mga pagkakataon na sana hindi naman kayo magkasama. Diba? Magpakatotoo tayo dito. There are moments talaga na ayaw mong makasama yung jowa mo. But it doesn't mean na hindi mo na siya mahal, hindi mo na siya gusto. Kumbaga, kahit onting oras, onting minuto, make time, make space. And for me, it's okay. And besides, ikaw naman ang higit na nakakaalam kung ano sa tingin mo yung kailangan mong gawin, diba? Like, for example, sa relationship nga, no? Maaaring nauumay ka na, nagsasawa ka na. But, the first thing you have to do ay i-inform mo yung partner mo. Maging transparent ka sa kanya sa nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya yung totoo. Na, wait lang ha, medyo nauumay na ako sa pagmumukha mo Baka naman pwedeng doon ka muna sa biyanan ko. Doon ka muna sa ulit sa mama at papa mo. Maghiwalay muna tayo for a while. Tapos pagbalik, di wow, di ba? Doon mo mararamdaman ulit yung pananabik, yung pagkamis. Doon mo ulit mararamdaman yung longingness for that person's attention, presence. Di ba? And through that, malalaman mo at mapapatunayan mo sa sarili mo na, oh gosh, I can't live a day without you. Sabi nga sa kanta ng Carpenters, I won't last a day without you. Diba? At pag sinabi mo yun sa kanya, tanggapin mo na kung ano yung magiging response niya. It's either sabihin niya, oo nga umay na rin ako sa'yo, maghiwalay muna tayo. Or magagalit siya, magtatampo siya, magdadamdam siya, mag-overthink siya, and you have to explain. And you have to admit that kailangan mong tanggapin yung magiging response niya. Malulungkot siya. And it's normal, diba? But still, pag-usapan nyo kung ano yung next step na gagawin. Anong pwedeng gawin para yung init ng pagmamahal ninyo ay maging mainit ulit. Mas mainit pa. Roar! Anong gagawin? Diba? Parang ano lang yan Sabihin na natin na, paborito mong pagkain. Na paborito mong kainin araw-araw, paborito mong isubong, uyain, lunukin, pero one day nakaramdam ka na, ayoko na neto. Umay na ako dito. Anong gagawin mo? Never mo na siyang kakainin sa buong buhay mo? No, I don't think so. Hindi mo kayang gawin yun. Of course, favorite mo yun But for sure, magta-try ka muna ng ibang pagkain. Tapos kapag okay ka na ulit, pag miss mo na ulit, hoy ha! Kayo baka naman minimisinterpret nyo yung sinasabi ko dito. Hindi to applicable sa relasyon yung pagkain-pagkain tas titikim ng iba ha. Kayo ha, baka umarap kayo ng mga dessert ninyo dyan ha. Sabihin nyo, nauumay na ako sa'yo, hanap muna ako ng panghimagas. Hoy! Iba yun. Mali yun ha, huwag kayong ganyan ha, mga mapagsamantalaga.
Kayo, dapat at the end of the day, ang dessert, ang main course, ang appetizer nyo pa rin ay yung jowa ninyo. Ha? Kung ayaw nyo tumikim ng ibang pagkain, wag na lang kayong kumain at all. Utang na loob. Baka i-quote nyo pa ako, mali yung sinabi ko sa inyo. Ay nako ha. Wala kayo dyan. Relasyon ninyo yan. Oo, diba? So, ganun din sa pagmamahal. Mauumay at mauumay ka talaga sa kanya. Pero at the end of the day, again, siya pa rin ang paborito mong lalasap-lasapin. Siya pa rin ang iyong titikman. Ay, nako, oo, hawag titikim ng iba bilang panghimagas, utang na loob. Magkaiba ang nawalan ng gana kasi napagod versus nawalan ng gana kasi may iba na. Ayus-ayusin ninyo yung mga desisyon ninyo sa buhay. Ha? So again, yes friend, be transparent with your partner. Sa nararamdaman mo, sa kahit anong ano pa yan, sa kahit sa anong bagay pa yan, sa kahit anong nararamdaman mo pa yan. Yun lang naman yung sekreto sa malusog na relasyon di ba? Maging open ka sa partner mo, pag-usapan ninyo ng maayos, mahinahon. And then settle things. Come up with solutions. Tandaan mo mag-partner kayo. Kayo yung magtutulungan. Kayong dalawa lang yan. Unless meron kang intrimitidang biyenan. Mahilig makisawsaw, di ba? Mahilig makialam. Akala mo naman talaga, part ng relationship. Ay nako, di ba? So, bottom line, balikan nyo yung core ninyo. Kung bakit mo minahal yung taong yan. Kung bakit mo siya piniling papasukin sa buhay mo. Kung bakit mo siya piniling makasama hanggang dulo. Tignan mo yung mga bagay na magaganda, mabubuti, tungkol sa kanya, na minahal mo sa kanya. Huwag kang mag-dwell doon sa mga pagkakamali niya, doon sa mga dahilan kung bakit nagsasawa ka na. And again, think of solutions para maayos, di ba? At the end, kung talagang mahal mo siya at ayaw mo siyang mawala, kahit makaramdam ka ng wantusawang pagkasawa, siya at siya pa rin yung pipiliin mo. Sa kanya at sa kanya ka pa rin uuwi. Siya at siya lang din yung mamahalin mo. Walang ibang e-eksena, walang ibang bibida-bida, walang kirida. Siya lang talaga. Sadyang nagsawa ka lang at kailangan mo lang magpahinga. Ha? Kung saan yun, sasabi ko sa inyo, pag yung jowa nyo nakaramdam ng pagkasawa, pakainin nyo, appetizer lang sagot ko siya. Painumin nyo ng pampagana. Ay nako, well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo. Ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Biyernes sa parehong oras, 9 PM to 12 midnight para sa ating programang BB Time dito sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.